Nagsisimula ang pelikula sa Adventure Bay kung saan ang isang pamilya ng pagong ay naglalakad sa kalsada at ang isang sanggol na pagong ay nahuhuli habang ang iba ay tumatawid sa kalsada. Isang truck ay papalapit at ang driver ay hindi sinasadyang natapon ang kanyang malamig na inumin sa kanyang sarili habang siya ay nataman ng isang bukol na walan siya ng konsentrasyon at habang nakikita niya ang pagong ay umiwas siya rito at muntik ng itaboy sa tulay ang mga wire ng tulay ay humawak sa truck at sumigaw ang driver nang makita siya ng isang mangingisda at ipinaalam na tatawagin niya ang papatrol na pinamumunuan ni Ryder na nakaayos at gagawa ng kanilang daan sa pinangyarihan ng aksidente. Ryder ibinigay sa mga tuta ang kanilang mga tagubilin at pinahinto nila ang mga sasakyan. Sa paglapit sa truck bumaba si Chase sa driver at natarante siya dahil hindi niya inaasahan ang isang aso na nag-aatubili siyang kumapit kay Chase at sila ay umalis sa truck at bumalik sa ligtas na lugar. Nagdiwang ang mga tao at dinala ni Ryder ang pagong sa pamilya nito sa Adventure City. Isang asong kalye na nagngangalang Liberty ang nakakita ng lalaking naghagis ng papel sa sahig. Inutusan niya itong kunin ito at binantaang ilalagay siya sa basurahan. Humingi ng tawad ang lalaki at nangako na magbabago bilang dinampot niya ang papel na Liberty. Lumabas ng tren at pumunta sa bagong seremonya ng alkalde. Sinabi ng isang reporter na ang kalaban na kandidato ay huminto sa karera na iniwan si Mayor Humdinger bilang ang tanging kandidato at ang bagong alkalde na si Humdinger ay gumapang sa ilalim ng entablado at sinubukang gumawa ng isang dramatikong hitsura. Ngunit ang mga manonood hindi ba impressed Humdinger na ipaalam sa mga tao ng bayan na gusto niyang baguhin ang bayan sa pag-alis ng ilang kawili-wiling mga gusali mula sa modelo ng bayan na tinawag ni Liberty si Papa at nasasabik siya habang nakikita niya ang mga tuta dahil siya ay isang malaking tagahanga kaya sinabi niya sa kanila na si Humdinger ay nahalal na alkalde at nakita niyang sisirain niya ang lungsod. Sinabi ni Ryder na si Humdinger ang pinakamasamang alkalde at nagpasya silang pumunta sa Adventure City. Ay inabandona sa Adventure City at natakot at nag-iisang lumabas si Ryder at nakipag-usap kay Chase. Sinabi niyang magiging maayos din ang lahat at kailangan ng mga tao ang tulong nila. Pumayag si Chase at nagsimula silang maghanda. Pumasok sila sa bus at si Rubble ay may dalang maraming bag. Ang mga tuta magsaya sa kanilang road trip at kalaunan ay nakarating sa Adventure City samantala si Humdinger at ang kanyang mga goons ay pumasok sa Universidad ng Lungsod at nakilala si Dr. Kendra Wilson. Ipinakita niya sa kanya ang isang weather machine na ginagamit nila sa pag-aaral ng mga ulap na tinatawag na cloud catcher at pinilit niya itong gamitin upang huminto the rain from falling. She hesitantly agreed and he took the remote as he leaving. Ryder and the pups arrived at their new headquarters and they are fascinated by the building. She shows them around and take them to their mission prep area. Rubble rushes sa isang makina at inilalagay nito ang mga damit ng lalaki sa kanya. Kalaunan ay nag-host si Humdinger ng ligtas na palabas sa paputok upang parangalan ang kanyang tagumpay sa halalan. Ang palabas ay nakakainip at nagpapakumbaba o tinutulak ang kontrol na lalaki palayo siya at ang kanyang mga pusa ay nagtulak ng ilang mga pindutan at i-activate ang lahat ng mga paputok sa kahoy. Hawak ang Furryworks breaks at Furryworks go haywire. Napansin ng Paw Patrol na wala na sa kontrol ang mga paputok at nagpas siyang pigilan ang mga ito bago pa masaktan ang mga tao. Nagsuot na sila ng uniforme at handa na sa aksyon na hinahabol ang iba papasok sa kanilang mga sasakyan. At ilunsad palabas ng punong tanggapan. Sila ay naipit sa trapiko at sinalubong sila ni Liberty. Sinabi niya sa kanila na kailangan nila ng isang tao na mag-navigate sa kanila sa lungsod at tinulungan silang makaalis sa trapikong kanilang dinadaanan sa alleyways at makarating sa palabas sa paputok na nakita ni Humdinger ang nagpapatrol habang nagtatago siya at nag-iisip kung ano ang ginagawa nila sa kanyang city. Si Jay ay nagsaset up ng perimeter habang ang iba ay nagpatay ng paputok. Ay pumasok si Humdinger sa kanyang sasakyan at pinaalis habang sinasabi niyang hindi niya kayang tiisin ang mga parachute ng Paw Patrol Chase sa isang balkonahe at nakalimutan sa tanggalin ang kanyang parachute. Hinayla siya ng hangin at napadpad siya sa paa. Mano sumigaw siya para sa kalusugan at ginamit ni Marshall ang kanyang kanya ng tubig upang patayin ang apoy. Ang mga tao sa gusali sa ibaba ni Chase at nakilala niya si Ryder. Ang Paw Patrol ay kumukuha ng litrato kasama
kasama ang mga taong bayan habang sinusuri ni Ryder kay Chase na karamdam siya ng sama ng loob sa kanyang pagkakamali at pinasaya siya ni Ryder. Pinapanood siya ni Humdinger habang pinupuri ng mga taong bayan ang Paw Patrol at binasag niya ang kanyang telebisyon. Inutusan niya ang kanyang mga goons na hanapin at kunin ang Paw Patrol at sinabihan silang umalis sa kanyang opisina. Hindi makatulog ng gabing iyon. Kinaumagahan, nagising si Liberty sa isang eskinita at naghahanda para sa kanyang araw na lumipat siya kasama ang kanyang kariton sa isang tindahan ng prutas at nakipag-usap sa may-ari. Sinabi niya na may event si Humdinger sa subway at dapat siyang mag-ingat. Salamat sa kanya para sa impormasyon at binigyan niya siya ng prutas. Dumating si Humdinger sa istasyon ng subway at dumating ang press. Inihayag niya ang kanyang bagong proyekto at gusto niyang maging roller coaster ang Riles. Pingga at ilihis ang tren sa roller coaster. Ang riles ng tren ay hindi gumagana at ang mga pasahero ay natigil ng nakabaligtad. Nakita ni Humdinger kung ano ang nangyari at nakatakas ang isang pasahero na tumawag sa Paw Patrol at ipinaalam sa kanila ang kanilang sitwasyon sa pera na inihanda nila at pumunta sa loop na sinabi ni Ryder sa mga tuta kung ano ang gagawin sa Liberty ay kumokontrol sa karamihan ng tao. Si Rocky ay nakahawak sa loop habang si Sky ay inilipat ito sa pwesto at si Rubble ay gumagamit ng semento upang isecure ito. Si Chase ay pumunta sa tuktok ng isang gusali at habang siya ay nakatayo sa gilid ay natakot siya at napatigil siya. Gumagalaw at ipinaalam ni Sky kay Ryder na may problema si Chase. Ginagamit ni Marshall ang kanyang hagdan para iligtas ang mga tao habang tinutulungan ni Sky si Chase. Tiniyak nito sa kanya na ligtas ang lahat at sumakay siya sa kanyang sasakyan. Nakilala ni Ryder si Chase at sinabing natutuwa siya na okay lang siya. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagpapalem. Sinundan sila ni Chase sa Adventure City at sinabi na kailangan niya ng pahinga. Sinabi ni Chase na hindi patas si Ryder at na ayaw niyang pumunta sa Adventure City sa unang lugar. Sinabi niya na abandonahin siya ni Ryder at tumakas habang sinusubukan ni Ryder. Sinusundan siya ng mga goons ni Humdinger habang tumatakbo si Chase at nagpas siyang dukutin siya Ryder at ang iba pa ay pumasok sa isang eskinita at hanapin ang tumatawag ni Chase. Nagtaka sila kung nasaan siya dahil nakita nila siya kanina. Sabi ni Ryder na hindi niya masusubaybayan si Chase dahil hindi siya suot ang kanyang kwelyo at dumating si Liberty. Ipinaalam niya sa kanila na ang lungsod ay may mga mata at tainga at kailangang magkaroon ng impormasyon ang isang tao. Sabi niya kailangan nilang magtanong sa mga tao sa paligid hanggang sa makakuha sila ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Tinatawanan nila siya habang nagmamaneho sila at nakarating sa isang dog obedience school na ginawang libra. Itinapon nila si Chase sa isang kwarto at sinabi sa kanya na ito ang kanyang bagong tahanan. Nagtataka si Chase kung ano ang gusali at isang aso na nagngangalang Dolores ang nagpaalam sa kanya na ang mga goons ni Humdinger ang nagpalit ng gusali. Sa isang kulungan ng aso sinabi nila na mas gusto ni Humdinger ang mga pusa kaya hinuli niya ang mga aso at inilagay ang mga ito sa gusali. Tinanong ng aso si Chase kung bakit siya nandoon at sinabi niyang patuloy siyang nanggugulo at tumakas. Pinasaya siya ng aso at pinapili siya ng isang doghouse. Dinala ni Liberty si Ryder sa isang tindahan at tinanong nila ang may-ari ng tindahan tungkol kay Chase na sinabi niyang hindi niya ito nakita at ipinakita ang isang board na may mga larawan ng ilang mga aso. Nagtataka ang may-ari ng tindahan kung saan pinapanatili ni Humdinger ang mga aso at sinabi ni Liberty na malalaman niya na ipinaalam niya sa kanila na siya ay isang aso at maaaring gamitin ang sarili bilang pain. Sumasang-ayon si Ryder sa plano at sinabi ni Liberty na alam niya kung paano mahuli si Humdinger ay may panayam at habang siya ay sabi na wala na nakakahiyang mga aktibidad, tumalon si Liberty sa entablado at gumawa ng gulo habang nahihiyang hampang siya. Dinakip siya ng kanyang mga goons at isinakay siya sa kanilang truck habang hampang siya ay nagtuturo sa isang tao na kumuha ng bagong pantalon.
Pumasok siya habang sinasabi niyang pumunta siya upang iligtas siya Ryder at ang iba ay dumating at gibain ang pader ang mga goons ay pumasok sa silid at sinalakay sila ng mga aso habang tumatakbo sila Ryder at ang iba ay umalis sa gusali at dinala niya si Chase sa kung saan niya natagpuan pagpapalong niya sa kanya. Habulin na siya ay isang matapang at magiting na tuta binigay niya kay Chase ang kanyang tumatawag at sinabing ipinanganak siya upang maging isang bayani ang clown catcher ay nagtitipon ng maraming ulap at nagsimulang mag-malfunction nakilala ni Kendra si Humdinger at sinabi sa kanya ang tungkol sa sitwasyon ng makina na kinuha niya ang remote mula sa kanya ngunit kinuha niya at sinira ito. Sinubukan niyang bigyan ng babala ang madla tungkol sa kanilang sitwasyon ngunit pinigilan siya ng mga hunters goons at pinaalis siya sa lugar na inihayag ni Humdinger ang Humdinger Heights at sinabing ito ang pinakamataas na gusali sa mundo na inilagay niya ang kanyang opisina sa itaas at sinabi ang mga tao ay kailangang tumingin sa kanya habang siya ay nakatingin sa kanila ang cloud catcher ay nawalan ng kontrol at naglalabas ng isang linggong halaga ng ulan Ryder at ang iba ay tumatawag mula kay Kendra at sinabi niya sa kanila ang tungkol sa sobrang bagyo na sinabi niya sa kanila tungkol sa cloud catcher at naghahanda sila para sa Action Liberty na nanunood habang ang mga tuta ay naglulunsad palabas ng base na sinalubong siya ni Ryder at sinabing siya ay isang honorary member ng kanilang team. Sabi niya kailangan niya ng mas mabilis na sasakyan para maging miyembro at ipakita sa kanya ang kanyang bagong sasakyan na nasa sabik siya habang siya nababagay at naglulunsad palabas ng base. Nakilala niya ang iba at sumakay sila sa cloud catcher habang negal iligtas ng mga sibilyan. Nakita ni Zuma ang mga sibilyan na nakulong sa tubig at ginamit niya ang kanyang submarino para maabot sila. Inihanda ni Liberty ang rescue raft at sumakay ang pamilya nito. Isang camera woman ang nagpaalam kay Ryder na ang alkalde ay nasa kanyang opisina. At tumakbo siya papasok sa gusali lumipad si Sky sa mga ulap habang papunta siya sa cloud catcher si Humdinger ay nagtatago sa kanyang opisina kasama ang kanyang mga pusa at pumasok si Ryder. Ipinaalam niya kay Humdinger na ang tore ay hindi ligtas at nag-aatubili siyang pumayag. Maligtas inilagay siya ni Ryder at ang kanyang mga pusa sa elevator shaft at pinakawalan niya ito pinigilan niya ito bago ito tumama sa lupa at ligtas na bumaba si Ryder sa elevator shaft ngunit sinira ng bagyo ang tore at siya ay nakulong narinig ni Chase na sumisigaw si Ryder. Nagmamadaling iligtas siya sumakay siya sa kanyang motorsiklo sa ibabaw ng gusali at nakarating sa tuktok hinanap ni Chase si Ryder at sinundan ang kanyang liwanag pagdating niya sa isang alamat ay nagsimulang magpanik nang makita niya ang distansya sa lupa. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang grappling hook ngunit ang itinulak ito ng hangin na pilitang tanggalin ni Chase ang kanyang pop pack at nataranta sa takot na naalala niya ang mga salita ng panghihikayat ng manunulat at buong tapang na tumalon sa gilid at sa kabilang panig ay sinakian siya ni Chase at nakita niya ang kanyang mga binti na naipit sa ilalim ng ilang rubble na nakatayo sa ilalim ng ibato at itinulak ito palayo ng pakawalan ang paani. Ryder tinawag siya ni Ryder na bayani at sinabing kailangan na nilang umalis sa gusali. Pumunta si Sky sa cloud catcher at sinubukang agawin ito ngunit nakuryente nito ang sasakyan niya pinalipad niya ang kanyang sasakyan sa jet mode nito at lumabas bago ito. Tumama ito. Ang cloud catcher ay sinira ng jet ang makina at ang bagyo ay lumanes. Ginamit ni Sky ang kanyang jetpack para ligtas na mapunta sa lupa nakita ng mga tuta na ayos lang si Ryder at dinilaan nila siya. Ipinagdiwang nila ang kanilang kaligtasan at ang pagliligtas sa mga tao ay nakita ni Chase habang sinusubukan ni Humdinger na takasan si Sky. Ginagamit niya ang kanyang drone para makuha siya at habang siya ay umiikot sa kanyang pantalon ay napunit at pinapahiya siya. Ipinakita ng mga taong bayan ang susi ng bayan sa Paw Patrol at nagpapasalamat sa kanila para sa kanilang tulong. Ipinakilala si Liberty bilang ang pinakabagong miyembro ng kanilang koponan at binigyan siya ng pubtag tawag ng aso. Ryder at ipinaalam sa kanya na kailangan nila ang Paw Patrol sa waterfront na nilalagyan nila at naghahanda para sa aksyon. Maraming salamat po sa panonood.